Kahapon po ay we already received the information na naglabas na ng red notice ang Interpol. Ang International Police or Interpol, pag naglabas po siya ng red notice, ibig sabihin po, warrant of arrest yan. Order of arrest yan at kino-coordinate nila yan. Naka-flag yan at naka-notify ang mga iba't ibang bansa na mayroon pong mutual or bilateral agreements with the Interpol pagdating po sa borderless operations of police enforcement ng mga warrant or mga law enforcement matters. No? So nagpalabas na po kahapon ng red notice ang Interpol. So kung Interpol na po ito, ibig sabihin walang ibang pinanggalingan ito kundi ang request ng pakialamero at bogus entity in as far as our country is concerned na ICC o International Criminal Court. No? So, bakit po bogus entity ito, ang ICC at ang kanyang warrant of arrest against kay Tatay Digong or former President Rodrigo Duterte is also bogus ab initio or from the very beginning bogus. Una sa lahat, hindi po tayo sakop ng ICC. We are not a treaty partner or a treaty member ng ICC since March 2019. Therefore, wala tayong legal and other treaty obligations sa loob ng ICC. Malinaw dapat yan at alam naman yan nila Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores. They know it kasi that is very basic. How can an entity na hindi sakop ang bansa natin, wala tayong tratado o kasunduan na umiiral, hindi tayo sakop at miyembro nito, ang makikialam para ipapaaresto ang ating former leader ng ating bansa. That is very elementary. Alam nila yan. Pero subalit dahil gusto nilang i-eliminate politically and physically, again, ulitin ko gustong-gusto na nila Marcos at nila Romualdez na mawala sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte. Politically, very alarming threat para sa kanila si Pangulong Rodrigo Duterte because he still enjoys a very huge popular support from the people. Ang political value, ang political support ng taong bayan kay former President Rodrigo Duterte is still phenomenal. No? Kita niyo naman sa Hong Kong kahapon, dinumog siya ng mga kababayan nating mga overseas Filipino workers at iba't ibang mga Filipinos na nananirahan na doon sa Hong Kong o nagtatrabaho sa Hong Kong. Kahit na si Tatay Digong ay almost 3 years na hindi na po Pangulo ng bansa. So pangalawa, maliban na bogus ab initio or void ab initio, from the very beginning, bogus po ang pangingialam at mga pangiinsulto na ginagawa ng ICC sapagkat hindi niya tayo sakop. Hindi tayo isang bansa na nakagapos sa kamay ng dayuhan. Unang isang entity like ICC na hindi nga kinikilala ng mga malalaki at dambuhala at makapangyarihang mga bansa. That includes Estados Unidos. In fact, under the Trump administration right now, Nicolas Saison Banggis, sabi niya, baka kung ipilit nilang pag-aresto kay Tatay Digong, there will be civil war. That can be a possibility. Kaya nga mahigit 7,000 at baka umabot pa ng 10,000 pulis ang nakadeploy ngayon sa iba't ibang paliparan, no? Airport of entry sa Pilipinas and even port of entry sa Pilipinas. No? Dahil hindi nga nila makukuha si Tatay Digong kung ito'y mananatili sa Hong Kong at sa Macau o sa teritoryo ng China or even sa Russia. No? Dahil hindi nga ito nila sakop. At mahihirapan ang ICC, ang Interpol, na ipatupad ang kanilang mga gawain at hakbang sa pagsakmal at pagkuha kay Pangulong Rodrigo Duterte kung gagawin nila yan sa isang teritoryo na hindi sila kinikilala like ang Administrative Territorial Authority sa Hong Kong at sa Macau ay ang mainland China, yung Chinese government. No? Italianang Waray, hello ka Eric, good morning and please support Ipanaw Sambayanan watching from Milan and Maria Zadua. Ayan. Opo, Mikay and Miguel, no? Mayong aga ka, Eric. So, second point, hindi kinukumpirma, subalit kumakalat na. Sino nagpapa-leak nito? Sino po ang nagpapalabas ng impormasyon?
ang ating source points to Malacanang. Kahapon po, nag-leak na ito from Malacanang mismo. Ito nag-leak that indeed there is an ICC order of arrest issued against Pangulong Rodrigo Duterte as early as March 2 pa po. At ito ay itinimbre na sa Interpol na siyang idinudulog ng ICC ang mga arrest orders nila against state leaders and mga state personalities sa mga bansang gusto nilang sakupin o pakialaman ang internal na usapin tungkol sa pagpapaaresto sa mga krimen na kagaya nito. So March 2 pa po ang nakuha nating datos, mayroon na pong ICC order of arrest issued against former President Duterte. It appears now, mga kababayan, na hindi po sabay-sabay na ipapaaresto ng ICC o ng International Criminal Court si Pangulong Duterte, sina Senator Bato de la Rosa, and even sina former Chief of the Philippine National Police Albayalde at iba pa man na mga kinasuhan o inihabla noon ng grupo ng mga komunistang teroristang grupo at nila Trillanes sa ICC, no? So, okay, klaro. Una sa lahat, ini-establish po natin na illegal at bogus at isang pagtataksil ang ginagawang cooperation ni Marcos Jr. sa ICC. Bagamat sasabihin nila, hindi naman kami sa ICC nakikipag-cooperate. Sa Interpol kami nakikipag-cooperate. That is wrong. Because if a president and a leader of a nation, the head of government and the head of state, is in his right mind or in her right mind, pwede mong sabihin sa Interpol, sa pagkakataong ito hindi kami makikipag-cooperate dyan, sapagkat ang ICC is a non-entity in our country. The International Criminal Court does not have any jurisdiction, authority, or any treaty mandate, as we don't have any treaty obligation to follow and cooperate as well. Sapagkat noong March 2019 pa po, wala na ang Pilipinas sa sakop ng International Criminal Court. Klaro tayo dyan. So that can be also a ground for Marcos Jr. kung mayroon po siyang bayag at paninindigan at mayroon siyang pagkilala sa tinatawag na tamang pamumuno sa indignidad at integridad ng ating bansa na hindi tayo tratuhin na parang basahan, utusan na pwede na lang itulak-tulakan ng isang dayuhang entity. We are not yet discussing the merit of the case, or we are not yet discussing if there are valid grounds doon sa inihahabla, isinusumbong nila Trillanes at ng mga komunistang grupong terorista na grupo ng karapatan kagaya ng CPP, NPA, NDF Piansador na ito na grupo at ng kanilang mga party list operatives at ng kanilang mga grupo ng abogado. And by the way, ang legal counsel ng ICC sa Pilipinas ay known CPP, NPA connected and at operative mismo ng Communist Party of the Philippines na si Attorney Cristina Conte. At siya po ay opisyal ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Ito po ang mga tagapagpatakas ng mga NPA, tagapagpiyansa, at ito po ang nag-aakto na facilitator bilang abogado ng ICC sa Pilipinas. So klarong-klaro kung kaninong interes, kaninong maniobra ang nagaganap na ito. Si Antonio Trillanes, si Ginoong Trillanes is also not very discreet sa kanyang pag-amin at sa kanyang pananalita that he is working as a consultant or as a facilitator or as a liaison, whatever the term may suit to define his role dito sa mga nagaganap na panghihimasok ng kabulastugan ng ICC. Si Trillanes pong linya dito sa Pilipinas. At siya din po ang Ambassador of Special Operations ni Marcos at ni Romualdez na pinupunduhan nila para gumawa ng ganitong special operations against the Duterte political group. So klarong-klaro na ito po ay hindi makatarungan. This is not about the so-called justice o katarungan para doon sa mga napatay, nadamay o napaslang o napinsala at nagkaroon po ng mga damages sa inilunsad na war against drugs ng administrasyon sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte. It's not about them. It's all about a dirty political machinery na ginagamit ngayon upang i-demolish
i-paralyze, lumpuin at i-eliminate po ang Duterte brand of leadership at buong Duterte political camp will be put into crumble and collapse. Yun po talagang purpose kung bakit ito itinulak nila Marcos, because in the last 3 weeks of the campaign, nakikita po ng taong bayan at nararamdaman din ito nila Marcos at Romualdez na mukhang kakainin at lalamunin sila ng mga kandidato sa pagkasenador na iniindorso at tinutulungan ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. It all boils down to one thing: political special operations ito. Maruming laro ito sa politika nila Marcos at nila Romualdez. So klaro, hindi po valid, hindi po legal, instead bogus at illegal at mapang-abuso at mapanghimasok, pakialamero ang ginagawa ng ICC, International Criminal Court, na panghimasukan po ang pangloob na usapin ng ating proseso sa mga tinatawag nating judicial and legal system na umiiral sa ating bansa. In fact, sinasabi AJ Carmona and Elliot Lewis ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi po siya tumatalikod sa kanyang pananagutan. LD Valmoria from New Jersey.